Sa video na ito mga pangs is gagawa tayo ng video review na pwedeng makatulong sa inyo. Kung naghanap kayo ng budget microphone na pang podcast, pang streaming or live streaming, mahilig ka ba mag-game streaming, pang YouTube? Kasi madalas sa atin is hindi lang pang YouTube mga pangs, pang social media natin na ginagamit natin na pang voice over. Sa video na to is ito pag-uusapan natin itong Fifine Microphone K688. Isang dynamic mic na may USB at XLR connection. Alamin natin kung maganda ba ang sounds quality, sulit ba sa presyo, at para kanino to bagay. Samahan nyo ako sa video na to. Yo, what's up sa inyo mga pangs? Kumusta kayo sa maganda at masayang araw na naman ang pagsasamahan natin mga pangs? Panibagong araw, panibagong video, and panibagong review na naman to. Gusto ko talaga hasain yung sarili ko sa pag-review ng kahit ano. Kung may mga request kayo na pwede natin gawin ng review, susubukan ko. Kaya naman sa video na to mga pangs is magre-review tayo ng isang microphone. Bago tayo magsimula, naglalagay ako dyan ng mga view product na pwede nyo bisitahin or i-check. At huwag kayong maglala. Makakuha kayo dyan ng YouTube voucher na magagaling sa akin na pwedeng makatulong sa inyo. At kung hindi ka pa naka-like and subscribe dito sa video na to, huwag mo kalimutan. At tara, simulan na natin itong video na to. Let's go! Fifine Podcast Microphone. Ito nga pala yung K688 Podcast Microphone Fifine. So, let's unboxing. User guide. Oh my god. For boom arm, the stand, and this one is Fifine USB Type-C to USB-C, A to C. Okay. My god. What? Grabe, ang ganda ng foam niya. Ang lambot. Ang lambot ng foam niya. Oh my god. Okay, so meron siya dalawang klase. Ito is pwede nyo gamitin para sa PC, Mac, PC or laptop. Itong USB Type-C. Ito naman ginagamitin to para sa mga may cord para dito. And ito yung adjustan niya. Ito for mic. Ito yung adjustan ng mic. At this one is adjustan ng headset or headphone. Okay, so try natin tong Fifine K688. Sound check natin tong mismong microphone na to, kung gaano ba kaganda. At based sa mapansin ko mga pang, sobrang gaan niya, and then may magka matte metallic nga siya. And this one is metal. Una akala ko is plastic, but ano siya, metal. Ito para to sa boom arm. This one's for boom arm. So kung may boom arm na kayo, ito kakabit natin ito sa boom arm natin. Kung wala naman kayong boom arm, is mayroon siyang sariling stand. This one. And then may adjust naman siya. At maganda rin naman yung sariling stand niya. Pakita ko sa inyo. Ito yung sariling stand niya. Ayan o. Maganda rin siya. Ayan o. Nakita nyo naman mga pangs yung pag-unbox natin netong Fifine K688. At mapakita ko ulit sa inyo. In-unbox na natin. Mapunta naman tayo sa kanyang design at ang kanyang quality. Ang kanyang build quality. So makikita nyo dito mga pangs. Ang mapapansin nyo mga pangs, all metal nga pala yan. All metal ang body kaya matibay ito. Metal talaga siya mga pangs, as in metal talaga siya. Dito tayo sa likod niya mga pangs, and dito sa likod niya is meron siyang may volume knob at ito, and then meron siya ditong mute button ayan sa harap. And then kagandahan rin dito mga pangs is meron din tong RGB. May RGB din to, papakita ko na lang din sa inyo yung pinaka-RGB nito. Dito naman tayo sa kanyang connectivity. Ito kasi mga pangs is meron siyang USB. Ayan, ito yung USB niya, at ito naman yung dito sa XLR na to mga pangs, plug and play na siya sa PC or laptop. Sa mga desktop, siyempre, di ba? Ayan. Pwede nyo na talaga itong gamitin. At siyempre, meron din siyang XLR na pwedeng gamitin sa audio interface or mixer. So, yun yung kagandahan dito sa microphone na to na Fifine K688. So, ibig sabihin, ito nga pala mga kapangs na microphone na to is pwede siya sa pang beginner, pwede rin siya sa mga professional setup. Kadalasan kasi ngayon, nauuso na talaga ngayon yung pagko-podcast na kahit sino ay pwede mag-podcast. Depende kasi yan sa magiging topic sa podcast di ba? So, nakadepende din sa inyo. Kung nag-i-start na rin kayo mag-podcast, pwede na rin to. Mapunta naman tayo mga pang sa kanyang sound quality.
quality. Isa yun sa mga talaga namang doon natin malalaman kung gaano nga ba kaganda itong microphone na to. Dahil dynamic microphone na to, mas malinaw ang boses. Okay? Bibigyan ko na lang kayo ng konting clues pagdating dito sa microphone na to mga pangs. And gagamitin natin to. Mas konti ang background noise. Ayan, siyempre isa yun sa mga pinakamaganda pagdating dito sa microphone na to. Ayan, isa naman talaga to sa gusto nating mangyari na magkaroon talaga ng ganun, di ba? Mostly naman is ganun talaga. And then siyempre maganda para sa mga voice recording. Kadalasan kasi ng mga content ngayon is nagre-record na lang na, for example, a day in my life na hindi nakaharap sa mismong camera is ganito yung ginagamit nilang karamihan. Minsan nga lang headset lang pero mas maganda na yung gamit ka ng ganito. Pinakamaganda talaga to sa mga ganito yung pang podcast talaga. Pang podcast, hindi talaga mawawala is yung pang streaming ng pang YouTube. Kasi madalas kasi gumagawa tayo sa pang YouTube is nag-record tayo, nakalimutan nating lines or nakalimutan nating sabihin. So, kailangan natin siyang i-voice record. So, yun. Yung ginagawa natin. Subukan natin mga pangas mag-record dito sa mismong microphone na to. Maganda siya. Buo yung sounds. And then kapag malapit talaga yung mismong bibig mo sa mismong mic is ramdam na ramdam mo talaga yung ganda. Okay, record tayo dito. Okay. Hello, what's up? Hello, what's up sa inyo mga pangs? At sa mga oras na to, sinusubukan ko nga pa lang mag-record gamit etong microphone na to na Fifine K688. Gaano nga ba siya kaganda? Hello, test mic. Maganda. Kasi narinig ko, base pa sa narinig ko eh. Narinig ko talaga eh. Buo yung boses ko. And kahit gaano ako kalakas magsalita, ramdam at rinig na rinig ko siya. At ito perfect na perfect to para sa mga nagbabalak bumili ng mga ganitong microphone. And saktong-sakto kasi budget lang talaga to na microphone. As in, affordable lang siya para sa mga nagbabalak din talaga mag voice over or depende kung saan nyo pwede gamitin, from podcast. So ito yung Fifine. Maglalagay na lang ako dyan ng view product if ever na gusto nyo bumili. At possible din na makakuha kayo ng mga voucher. So yun lang, sana gustuhan nyo to. Yun, sinubukan lang natin yung mismong mic na to. Ang ganda naman, ang ganda ng quality. Based ba sa narinig ko kasi nga nakakonect yung mismong headset na to papunta dito. Nakakonect yan. So rinig na rinig ko yung quality talaga niya. Mas malapit pa nga ito naman. Low. Yan, mas iba yung tunog niya kapag masyado malapit. Pero pag malayo, yan, saktong-sakto lang yan. Ganito lang. Kapag malapit mismo yung bibig mo sa mic, mas malalim at mas professional ang tunog. Papunta naman tayo sa kanyang pros. Sa mga nagustuhan ko dito sa Fifine K688 is mas maganda ang sounds quality. Based naman yan sa pinarinig ko sa inyo. And then, isa sa mga magugustuhan mo rin dito is meron nga siyang USB at SLR connection at siyempre yung kanyang solid build or solid metal niya talaga. Meron siyang mute button at volume control. So, isa rin naman talaga sa kadalasan naman na hindi nawawala na pagdating sa ganito. At ang pinakamalupit dito, isa talaga to sa masasabi ko, maganda to para sa mga content creator. Kasi nga mga pansis, madalas na or mas marami na nagko-content ngayon, no, na pwede nila talaga to magamit na pag-voice record o voice over. Diba? Okay, para naman din sa cons nito, hindi naman talaga big deal pagdating sa cons nito, para sa akin lang May mga ilang bagay lang din na dapat yung malaman pagdating dito. Na hindi naman talaga siya totally big deal mga pangsa. Eto hindi naman totally big deal. Masabi ko, ang nagpabigat kasi dito mga pangs, eto. Kung ito gagamitin, ang bigat din yan nito bigat. Kasi ito magaan na rin talaga siya. Meron pa kasi talaga mas magaan na microphone kumpara dito. Pero para sa akin magaan na siya May ginagamit din talaga akong ibang brand na microphone. So, may iba pa akong ginagamit na iba pang microphone. Pero siyempre, mas maganda mo itong gagamitin kapag may mga boom arm ka. So, ano ba yung boom arm na yun? Nung yung nakafix na yun, so, pwede mo siyang atrasabante. Katulad ng ganito. Ito. Meron ako dito nakalagay. May nakalagay ako ditong boom arm. Yan, kung napapansin nyo na may boom arm na yan.
Mayroon talaga iba pang mic na kahit hindi kayo masyado malapit, sobrang rinig na rinig talaga yung sounds quality. Pinaka last part ng video natin mga pangs is siyempre yung kanyang presyo. Masabi nyo ba talaga ito is sulit? At siyempre pasok nga ba to sa presyo nyo? Okay, ang presyo netong Fifine K688 ay kadalasan is nasa 3,000 to 4,000 pesos. Minsan mas bababa pa nga eh. Pero subukan nyo bisitahin yung aking link na nandyan. Yan, na nandyan. Kasi pwede kayo makakuha ng voucher na galing sa akin, YouTube voucher. So baka mas makuha nyo pa ito ng mas mababa. Isa rin naman talaga to sa pinaka-budget na microphone na pwede pang podcast, pang YouTube, pang streaming, at kahit na ano na madalas mong ginagamit sa microphone. Isa to sa mga budget ng microphone na mabibili mo ngayon sa market. Sobrang sulit ng microphone na to para sa kanyang budget category. Para sa akin lang mga pangsa, yun lang naman yung masasabi ko pagdating dito sa microphone na to. At kung nagustuhan mo tong video na to, siyempre huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe. And kung yung mga gusto pa yung gawin nating review, pwede mo kayo mag-comment dyan para at least mabasa ko at subukan natin gumawa pa ng mga iba pang mga review na pwede nating malaman at matutunan. Okay, so itong video na to mga pangas, hindi naman totally talagang sobrang technical ng pag-review natin. Ito lang ay based lang to sa ginagawa natin. Para sa gano'n, may mga idea rin ako at malaking bagay rin to para sa akin na makakatulong sa pag-review ko ng mga ganito. I hope na nagustuhan nyo to. Maraming salamat at yun lang. Peace.